Para sa salita ng Diyos sa hapon na to, makipagbasa po kayo sa akin. Buksan po natin ating mga Biblia. Dito po sa Psalms 126, babasahin po natin ang verse 5 at verse 6. Basahin po natin, sundan po ninyo. Babasahin ko po sa Mabuting Balita, Biblia. At makikita din naman po natin sa ating screen. Okay, pwede niyo pong sundan, maging sa inyo pong mga Biblia. Okay, maging po kayong mga nasa tahanan, via live streaming, samahan niyo po akong magbasa. Ang sabi po dito, Psalms 126 from verse 5 to 6, ang sabi po ganito, ang sabi po, silang tumatangis habang nagsisipagtanim, hayaan mo na mag-ani na puspos ng kagalakan. Silang mga nagsihayong dalay binhit nananangis, ay aawit na may galak, dalay, ani, pagbalik. Idagdag ng Diyos, biyaya at pagpapala sa kanyang mga salita, minsan patigit pa, pagpalain ng Diyos ang bawat isa na narito, maging ang mga kasama natin via live streaming, minsan pamaranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. Basahin ko rin po sa The Passion Translation of the Bible. Ganito po ang nakasulat. Ang sabi po, those who sow their tears as seed, those who sow their tears as seeds, will reap a harvest with joyful shouts of glee. They may weep as they go out, carrying their seed to sow, but they will return with joyful laughter and shouting with gladness as they bring back armloads of blessing and a harvest overflowing. Dito po salita ng Diyos nating binasa, ito po ang ini-imply na message ng salita ng Diyos. Blessing of sowing. Sa pagtatanim ay merong biyaya ang Diyos. Amen? Sino pong naniniwala na may biyaya sa pagtatanim? Amen. I believe hindi lang yung mga farmer dito, yung mga nagtatanim ang naniniwala. Meron po tayong native song, ewan kung alam ito, yung mga farmer alam ito. Team song po ito ng mga farmer, yung magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di man lang makaupo, di man lang makatayo, planting rice, planting rice. Team song yan ni Mami Tess. Farmer tatay na mama niya ni full-time farmer. Akala ko po noon yung pagtatanim sa mga magsasaka lang. Para ang pagtatanim akala ko para lang sa palay, para lang sa kamote. And later I realized na ang pagtatanim po pala ay isang prinsipyo. Sowing or planting is a principle. Pamantayan na pwede mong i-apply or applicable sa maraming bagay. Basahin po natin yung Galatians chapter 6. Siron, give me the verse. Galatians chapter 6 in verse 7, I think. Tingnan po natin, sinulat ni St. Paul. Okay. Ang sabi po dyan, mababasa po natin. Pwede niyo pong tingnan sa inyong Bible. Ito po ang sinasabi. 7. Galatians 6:7. Sinulat po ni St. Paul ang sabi, don't be misled. You cannot mock the justice of God. Ito po, last sentence. You will always harvest what you plant. You will always harvest what you plant. Anuman ang itanim mo, aanihin mo. Pwedeng in morals or morally, yung pamumuhay na sa katwiran
yung pagiging morally upright, yung morally tama ang ginagawa mo, aanihin mo yung bunga nun. And it could be spiritually. So ito ay principle. Kung ano man ang itinanim mo. Sa Genesis chapter 8, tingnan po natin, ito po binabasa ko sa inyo. Ito po ay principle about sowing. Verse 22. Tingnan po natin. In Genesis chapter 8, in verse 22, ang sabi po dito, tingnan nyo po, as long as the earth remains. Ibig sabihin, habang umiikot ang mundo. Anong principle? There will be planting and harvest. Since na ang planting or sowing ay principle, ito ang tanong sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ano ba ang itinatanim mo? Ang sa pagtatanim, classified into two, just two classification yan. Bad seed or good seed. Pag ang tinatanim mo bad seed, aani ka ng masama. Kaya sabi sa kawikaan, pag nagtanim ka ng galit, aani ka ng galit. Yung anak niya, tinaniman niya, simulang bata, puro galit, puro palo, puro sigaw, puro bulyaw. Kaya alam niyo po, nung lumaki yung bata, tumanda siya, yun ang ginagawa sa kanya. Yung matanda, pakainin na yung matanda. Tapos, sabi niya sa tatay niya, ang tanda-tanda mo na, diyan ka nag-iihi sa higaan mo. Eh, siyempre, na-paralyze eh. Hindi man niya magawang pumunta sa CR. Pero, yung tinanim niya kasi sa kanyang anak, inani niya. Ano man ang itinanim, siyang aanihin. Nagtanim ng away, mag-aani ng away. So those are bad seeds. Pero pag ang tinanim natin good seed, of course, ang aanihin natin ay mabuti. Nais ng Diyos na magtanim tayo ng mabuting binhi. Ano ba ang tinatanim natin? Life is planting and harvesting. Sabi nga, as long as the earth exists, habang may buhay, there will be planting and harvesting. So tiyakin po natin ang itinatanim natin ay mabuting binhi. Naalala ko po, bata pa siya, 8 years old, nagsimba dito, bumalik, si Brother Ismail. Pero nang bumalik siya, pulis na siya. Pero tatay niya, pastor. Bata pa siya, kinuha na ni Lord yung kanyang tatay. Kumba, bata pa siyang naulila sa ama. Pero, ito po yung daladala niya. Yung prayer. Lagi siyang nagpipray. At sinabi niya, kasi, nung bata pa ako, ito ang laging ginagawa sa amin ni tatay. Sa umaga, lagi kaming nagpipray. So, nagtanim ng prayer yung tatay sa kanyang anak. Kaya naman yung anak, lumaki na, ngayong pulis na, lagi nagpipray. Bakit? Itinanim ng kanyang tatay. What you sow, you will reap. It's a principle. Habang may buhay, yung pagtatanim is an opportunity and privilege sa ating mga anak ng Diyos. Ang tanong, nagtatanim ba tayo? Ano ba yung good seed na may good harvest o blessing na pwede nating itanim na meron tayo? Ito, gusto niyo bang malaman? Bawat isa, meron itong seed na to. Ang seed na ito available sa mga anak ng Diyos. We have this seed. Ang tanong lang, tinatanim mo ba? Yung binasa natin dito, ang sabi, balikan natin, Ate Ron, yung Psalms 126, verse 5 and 6. Tingnan po natin yung seed. Ito yung seed. Sabi diyan, those who plant, sila na mga nagtatanim. Those who plant. Kaibigan, pwedeng ikaw itong who na to. Those who plant in tears, yung nagtatanim ng luha o may luha. Anong mangyayari? Will harvest shouts of joy. Alam niyo po yung mga nag-aani, dahil sa dami ng ani, tuwang-tuwa sila. Diba? Nung napagpala ka, tuwang-tuwa ka. Yung may great blessing na dumating sa'yo.
Oo. Blessing, it speaks of blessing. Tears, it speaks of praying. Yung mga prayers natin na sinasambit, they weep as they go to plant their seed. Nag-iiyakan sila, umiiyak. Habang sila'y humahayo na itinatanim yung binhi. Ano yung binhi? Yung tears, yung prayer. But they sing as they return with the harvest. Harvest speaks of blessing. Kaya dito po sa ating, the blessing of sowing, number one good seed na ating maitatanim. Available na seed. At mayroon kang magpagtatamnan. Alam, mahirap yung marami kang seed, wala ka namang pagtataniman. We as people of God, meron tayong seed of prayer at marami tayong pagtataniman at nangangailangan. Yung land, mga lupa, soil na naghihintay na taniman ng good seed na to. Seed of prayer. Seed of prayer. Number one natin, seed of prayer. Alam niyo po, si Mami Tess, ba't kami? Kasi, dahil sa seed of prayer. Amen? Amen? Palabakan natin si Lord. Kaya, taniman niyo po ng panalangin. Oo. Sabi ng mother-in-law ko, kwento niya, pinagmamalaki niya. Kasi kapatid ni Mami Tess, panganay, babae din. Bata pa sila, ang sabi ng mother-in-law ko, pinagpipray na ni Mama, mapangasawa nitong anak ko, pastor. Oo. Napangasawa nga, pastor. Tapos pinagpray naman siya, mga bata pa sila. Eh ako naman noon, 18 years old, ayoko magpastor. May tutulong na nga sa akin. Sagot lahat, pumasok lang ako ng Bible School, si Sister Estocada. Sabi niya, Pastor, Brother Benji, sulatan mo na yan, naghahanap yan na may sponsoran. Libre lahat. Pag pumasok ng Bible School, sabi ko, ayoko, baduy ang pastor. Kasi ako nun, ragged. Naka-jeans, naka-tennis, naka-shirt. Ayoko, yung pastor, nakita ko, nakabarong, tapos nakagabardin, nakabalat, sabi ko, baduy. Ayokong ganyan. Yung mga term ko noon, baguhan kasi kabataan. Tapos, nakita ko yung life ng pastor. Walang kinakain. Yung pala lagi fasting. So, ayoko magutom, ayoko magpastor. Ayoko talaga. Oo. Ayoko po talaga. Actually, sa totoo lang, yung una kong girlfriend, pumasok ng Bible School para magpastor. Ako ayoko, kaya binreakan ako. Ay, hindi. Cool off pala, cool off. Ay, nasaktan ako, ayoko ng cool off. Sabi ko, break na lang, ayoko ng cool off. Yung pala, kasi may nagpipray sa akin, na ang anak niya, pangasawa, pastor. Kami pala ni Mami Tess yun. Palabagan pa natin si Lord. Hallelujah. Praise God. Taniman mo sa panalangin. Darwin, taniman mo sa panalangin. Taniman sa panalangin. Acts chapter 20. Alam niyo si Paul, knowing this principle, Acts chapter 20 in verse 31. Tingnan niyo po itong sinulat ni Paul, itong kanyang testimony, ang sabi ni Paul, tingnan niyo po. Watch out, remember the 3 years I was with you. My constant watch and care over you night and day, and many tears for you. Alam niyo po, si Paul sa kanyang paglilingkod, sa pag-aalaga sa mga anak ng Diyos, mga panalangin, ipinagkaloob niya. Sabi nga niya po, puhunan. Pakinggan niyo po ang pakasulat, basahin ko po sa inyo, sa Mabuting Balita, Biblia, ganito po ang mababasa po natin. Ganito po ang nakalagay. Kaya sabi po, in verse 31, sabi po ni Paul, kaya mag-ingat kayo. Alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. Si Paul sa paglilingkod, namuhunan ang luha. Kinarir ni Paul yung pagluha, yung prayer.
kinarir niya sa kanyang paglilingkod. Kinarir mo na ba ang pananalangin? Yung prayer na galing sa puso, sa harapan ng Diyos, ginawa mo na ba yan sa life mo? Gawin po natin. Mararanasan po natin yung blessing, yung pag-ani na merong galak, na yung overflowing joy sa mga blessing na tinatanggap mo dahil nagtanim ka ng mga panalangin. And I believe, marami sa inyo na nag-i-enjoy ng mga blessing, tuwang-tuwa sa pagdating ng mga blessing, kasi dahil yan, doon sa mga unang panahon na itinanim mo sa pananalangin. Nagtanim ka sa pananalangin. Amen. Praise God. It's really great kung tayo pa ay nagtatanim sa panalangin. Sapagkat iyan ay isang seed na pagdating ng araw, magbubunga ng sagana at mag-aani po tayo. Tingnan po natin ang karanasan ni King Hezekiah at isinulat upang tayo po ay hamunin sa pananalangin, sa pagtatanim ng panalangin na may mga luha. Isaiah 38 verse 1. Ito po, si Prophet Isaiah, isinulat niya ang patungkol kay King Hezekiah, hari ng Israel. Ang sabi diyan, about that time, Hezekiah became deathly ill. Ibig sabihin, mamamatay na siya dahil sa karamdaman. And the prophet Isaiah, son of Amos, went to visit him. He gave the king this message. This is what the Lord says. Set your affairs in order, for you are going to die. You will not recover from this illness. See? Itinakda na, dineclare na ng Diyos yung due date ni King Hezekiah, mamamatay na siya. Kaya inutusan na siya na ipatawag na yung kanyang mga mahal sa buhay. Verse 2, when Hezekiah heard this, he turned his face to the wall and prayed to the Lord. 3, remember, O Lord, ito na yung kanyang prayer, how I have always been faithful to you and have served you single-mindedly, always doing what pleases you. Then he broke down and wept bitterly. Ito na, napakinggan na ni King Hezekiah. Sabi ni Lord, sinabi sa kanya ng propeta, mamamatay ka na, hindi ka nagagaling. Anong ginawa ni King Hezekiah? Tinaniman niya ngayon ng panalangin na may pagluha. Alam, ang Diyos lang nagsabi. Pero kahit sinabi na ng Diyos, nakiusap pa rin siya sa Diyos, O Diyos, tapat ako sa inyo. Pinaglingkuran ko kayo. Ginawa ko yung kalooban mo, Panginoon. Pagalingin niyo po ako, Lord. Dagdagan niyo pa, pahabain niyo pa ang aking buhay. At siya ay buong pait na tumangis sa Panginoon. Verse 4, then this message came to Isaiah from the Lord. May bagong message na naman si Lord. Sabi ni Lord, go back to Hezekiah and tell him, this is what the Lord, the God of your ancestor David says. I have heard your prayer and seen your tears. I have heard your prayers and seen your tears. I will add 15 years to your life. Wow. Alam niyo po, kapag tayo nagtatanim ng panalangin na may mga pagluha, kahit hindi pwede, pinipwede ng Diyos. Bakit? Ano sabi ng Diyos? Mamamatay na siya. Pero humiling siya, dumalangin siya. Nagmakaawa siya sa habag ng Diyos. O Diyos, tapat ako sa inyo, naglingkod ako ng tapat. Pagalingin niyo ako. Dagdagan niyo po ang aking buhay. Pinakinggan ng Diyos. Alam niyo po, kapag tayo nagtatanim sa panalangin na may pagluha, kasi yung panalangin na walang pagluha, mga simple prayer yon. Pero kung ang panalangin mo, grabe, matindi ang panalangin mo, yung prayers mo, yung need mo that requires the grace and mercy of God. Yung mga times na tayong pangangailangan natin, all we need is the grace and mercy. Katulad ng, Lord, pagalingin mo ko. Lord, wag naman sana akong mamatay. Dagdagan mo pa buhay ko, Panginoon. It requests grace and mercy of God. Tingnan po natin yung Hebrew 4:16. Hebrew 4:16. Available naman kasi yung grace and mercy ni God sa mga oras na kailangan natin. Kaya lang, dapat taniman mo sa panalangin na may pagluha. Tingnan niyo po. So let us come boldly to the throne of our gracious God. There
there we will receive yung His mercy, and we will find grace to help us when we need it most. Oh. Amen? May mga blessing na tatanggapin mo lang kung nagtatanim ka ng panalangin na may mga pagluha. Naranasan ni Hezekiah. Pinakinggan ng Diyos. God did not just hear but listen. Pinagaling siya. Pinakinggan yung kanyang prayers. Alam niyo po, yun yung mga prayers na talagang hindi pwedeng, hindi paghindian ng Diyos. Hindi lamang po si Hezekiah nakaranas niyan. Makikita natin maging si Hannah, ang nanay ni Samuel. Si nanay ni Samuel baog. Ang Diyos na nagsabi, baog. Ang baog, siyempre, hindi pwedeng mga anak, baog eh. Pero alam niyo po si Hannah, lagi siya nagpipray. Lagi siyang umiiyak, humahagulhol sa prayer kasi sa mga Israelita, isang malaking kahihiyan, ang disgrace, yung walang anak. Kaya grabe yung prayer niya, bigyan siya ng anak, pero baog siya. Pero iyak siya ng iyak. Napagkamalam pa nga siya ni Prophet Eli na lasing. Kasi humahagulhol siya sa panalangin. Pinakinggan siya ng Diyos. Tinugon siya ng Diyos. God heard her prayers. Binigyan siya ng anak, si Propeta Samuel. Maging si Jesus. Basahin po natin, Hebrew 5:7. Si Jesus, nung narito sa lupa. Si Jesus, great example natin. Si Jesus siya nabubuhay dito sa lupa, tulad na sa natin, lumalakad dito sa lupa. Tingnan niyo po. While Jesus was here on earth, He offered prayers and pleadings. Tingnan niyo po. With a loud cry. Sino po sa atin dumadalagin na nakukuha mo pang umiyak? Pero tingnan mo pang iyak ni Jesus. With a loud cry and tears. To the one who could rescue him from death. And God heard his prayers. O, tingnan niyo po. Talaga, hindi pwedeng pakinggan ng Diyos pag ang prayer mo may pagluha. Kahit imposible yan. Di ba, mami? Kasi naranasan mo. Di ba? Prayers. May pagluha. Kahit si Jesus naranasan niya. He cried with tears in prayer to His Father to rescue Him. Naranasan ni Jesus. Kaya si Jesus may resurrection. Muli siyang nabuhay. Binuhay siya ng Diyos. Ang pangalawang naranasan ni Hezekiah, una naranasan niya yung God hears, pinakinggan siya ng Diyos. God listened to his prayer. Ang pangalawang blessing sa sowing seed in prayer, pangalawang naranasan ni Hezekiah, yung miracle life. Milagrong buhay. God gives miracle life. Yan yung pangalawa. Una, God listens. Pangalawa, God gives miracle life. Di ba sinabi ng Diyos, mamamatay na siya, hindi din siya gagaling. Pero dahil siya ay nagtanim ng panalangin na may mga pagluha, anong ginawa ng Diyos? Another 15 years. Wow. Hallelujah. Sinong nakaranas na yung ganon? Yung pagdadagdag ng mga tao ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, may mga nagtestimony, sabi, alam mo, Pastor, ang buhay kong ito, second life, miracle life na to. Kasi patay na sana ako pero nakasurvive ako. Miracle life. Naranasan ni Elijah. Ang sabi sa Psalms, ang buhay ng tao normally 70. Pero kung malusog, nagiging 80. O, yung mag-80, exceptional life na yon. Sinong gusto 80 years old? Hallelujah. 90, malusog, walang sakit. Amen. Pangyarihin, Lord. Hallelujah. Naranasan ni Elijah, ni-rescue. Yung pag-rescue na naranasan ni Hezekiah, naranasan ni Jesus Christ. Yung miracle life, yung extended life, naranasan ni Hezekiah. Ito yung pangatlo, yung God's deliverance. Anong sabi ni Lord kay King Hezekiah? Sabi niya doon sa verse 4, verse 5 and 6, ang sabi doon, I will rescue you. And
And, sabi dyan, tingnan nyo po, I will rescue you and this city from the king of Assyria. Yes, I will defend this city. Naranasan ni King Hezekiah yung rescue, yung deliverance ni Lord. At hindi lang siya, yung pamilya niya, maging yung buong Israel, naranasan yung pagliligtas at pag-iingat ng Diyos dahil tinaniman niya sa panalangin. Are you sowing seed of tears? Kumusta po? Anyayahan ko po kayong tumayo. Hallelujah. Amen. Yes. Sinong may mga pangarap? May mga pangarap? 5 years? 10 years from now? Ano bang pangarap mo? Walang imposible sa Diyos. Walang hindi siya gawing pwede. Yes, kung tataniman mo lang sa prayer. Pinagtibay ng iyong mga luha. Alam niyo po, isa sa mga kapatid ko, na-shock ako one day, sapagkat ang balita, Pastor, kapatid mo, nasa BRT. Nung una, Albay Provincial Hospital pa yan eh. Na-aksidente, nabangga. Sabi ko, ha? Na-shock ako. At ito yung higit nakapag-shock sa akin. Pastor, kailangan ng 20 mil para operahan at palitan ng stainless yung kanyang binti kasi naputol at crack yung mga buto. Sabi ko, Lord, saan ako kukuha ng 20 mil? Alam niyo po, umiyak ako sa Panginoon. Umiyak ako. Kasi ang pastor hindi pwedeng mangutang, bawal. Diyan sa taas, lumuhod ako, sabi ko, Lord, wala ako 20 mil. Pero sabi, mag-prepare ng 20,000. After 1 month, so, ang sabi, sinemento, after 1 month, i-stainless. Alam niyo po, after 1 month, sabi ko, salamat Lord, may 1 month ako para manalangin. Alam ko, Diyos, may gagawin ka sa loob ng 1 month. Lagi pa ako nagpipray. Lagi kong sinasabi kay Lord, Lord, wala akong 20 mil, Lord. Pagalingin mo aking kapatid. Saka yung papa ko kasi, papa namin, naranasang i-stainless. Tapos nung matanda na siya, lagi nagre-reklamo. Kasi pag malamig, ang sakit. Tatawagin niya na ako, Ruben, masahe. Kahit antok na ako, masahe, Ruben. Sabi ko, ayokong maranasan ito ng kapatid ko na stainless at magre-reklamo siya sa pain sa kanyang legs. Alam niyo po, after 1 month, sabi ko, ito na. Alam niyo po, nang tanggalin yung semento, ng x-ray. Alam niyo, sabi ng doktor, hindi nito kailangang operahan. Salamat sa Diyos. Amen. Lagi pong may blessing, may bunga, may ani. Kapag tinaniman mo sa panalangin, gaano man kahirap, gaano man kaimposible, pag tinaniman mo sa panalangin nanggagaling sa puso, hindi ang pwedeng hindi pakinggan ng Diyos. Mararanasan mo yung pagdinig ng Diyos, yung miracle, at yung deliverance, yung pag-rescue ng Panginoon, yung safety. Brothers and sisters, sa panahon natin ngayon, pandemic, COVID, kailangan natin ng grace and mercy ni God. Salamat sa Diyos hanggang sa ngayon, tayo ay ligtas. Salamat sa mga nagtatanim ng prayer sa atin. It's time tayo rin magtanim sa panalangin. Alam niyo po, itong nararanasan natin, walang imposible sa Diyos. God can lift up, can take out
this COVID virus. Pwedeng tanggalin, pwedeng alisin. Walang imposible sa Kanya. But, sino ang ready na magtanim ng mga panalangin may pagluha? Mga pagsamo sa Diyos, O Diyos ko, kahabagan mo kami. Hindi lang kami iligtas sa COVID na to, sa virus na ito, kundi dakilang Diyos, tanggalin mo na po ito sa amin. Bumalik na po sa normal ang aming buhay. Lumapit po tayo sa Diyos. Ba't hindi mo simulan ngayon? Ba't hindi mo simulan ngayon? Huwag mong ipagkait ang mga luha na galing sa Diyos upang ito ay muling ibalik sa Kanya at maitanim natin. Mga pangarap mo, taniman mo ng mga luha. Anak mo, gusto mo maging magandang buhay, magmalayo ang marating sa buhay, taniman mo ng mga pagluha. Yes. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng binhi, ng seed, upang ating maitanim, upang tayo ay mag-ani ng sagana ng mga biyaya ng Diyos. Amen. Ano ba yung kalagayan mo? Yung mga nararanasan mong kahirapan, maybe sa workplace mo, sa tinatrabahuhan mo, sa pamilya, may binhi ka para itanim. Si Pablo, grabe yung hirap na naranasan niya sa paglilingkod sa Panginoon. Acts 20, verse 19. Sabi niya, mga luha, paglilingkod at mga luha ang iniukol ko. Yes. Ang mga luha ay katibayan ng ating buong pagsamo sa Diyos. Magdadala ng mga biyaya sa atin. Itanim natin ang mga binhi na to. Sowing seed of prayer. Manalangin tayo. Amen. Thank you, Lord. Can you lift your hands to God? Amen. Yes, Lord. Thank you, God. Lord, narito po kami lumalapit sa iyo. Tulungan mo nga kami, Panginoon. Lord, ang pagkakataon, ang kakayahang binigay mo sa amin, magawan po namin upang mapagpala po kami, matugunan sa aming mga pangangailangan. Lord, hindi lang para sa amin. Lord, help us, Lord, to learn to sow seed of tears for others' life, Panginoon. At maranasan po nila ang pag-aani ng mga pagpapala na nanggagaling sa iyo. Thank you, God. Thank you, Jesus. Basahin po natin ito. Psalms 39 in verse 12. Ang sabi po, this is a Psalm of David. Si David ay isa sa mga halimbawa ng pagtatanim ng binhi ng mga pagluha sa panalangin. Sabi po ni David, sabi niya sa Lord, hear my prayer, O Lord. Listen to my cries for help. Sabi ni David, Panginoon ko, pakinggan mo ang mga iyak ko. Yung mga daing ko sa iyo, pakinggan mo, Panginoon. Sabi niya, don't ignore my tears. Lord, huwag mong baliwalain ang aking mga pagluha. For I am your guest, a traveler passing through, as my ancestors were before me. Alam mo, pag may mga pagluha at pag-iyak ka sa Panginoon, pwede mong banggitin yan sa Kanya. Para ipagkaloob yung harvest, yung great harvest, yung blessing. Yes. Thank you, Lord. Marang hindi mo magawa ngayon umiyak sa harapan ng Panginoon. Sa pagdulog, upang magtanim ng mga luha sa harapan niya. Pag-uwi mo, sa kwarto mo, may kapatid kang nahihirapan kang pakisamahan.
anak na mahirap pakisamahan, kapitbahay na mahirap pakisamahan, taniman mo ng mga luha at sabihin mo sa Panginoon, Lord, don't ignore my tears. Lord, listen to my cry. Yes, Lord. Ama, salamat. Sa nais mo na kami ay pagpalain ng sagana. Tulungan mo kami magawa po namin, Lord God. Give us a humble and soft heart, Lord God. Ready to shed tears before you in seeking for your grace and mercy in times of our need. Father, we thank you. In your name, Jesus.